Hindi akalain ni Bianca na isang anak mayaman pala ang Jacob na naging kaibigan niya. And indeed owner of the wealthiest chain company sa ibang bansa. Pero may town sila sa Pilipinas kaya naman nakilala ito ni Bianca along with their friends. Huy, kayo ba ni ano? Oo nga, parang may something sa inyo. O baka naman self-launch ang ginagawa nyo. Naku, sobrang closeness para kayong low-key relationship. Samot-saring hinala ang naririnig ni Bianca sa tuwing magkasama sila ni Jacob. Galing sa kanilang kaibigan. Kailan lang kasi nung lumakas ang loob nilang dalawa na mag-usap in person. Oo nga at close na sila via online pero never kasing nag-cross ang landas nila, lalo na at wala namang dahilan para mag-usap sila. Parang mga tanga to. BFF kami, ano ba kayo? Ay sus, BFF, ano yan? Friends with benefits? Naku te, baka BFF sila na binabakuran yung isa't isa. Pinagsasabi nyo anong BFF na kinemerot dyan? Hay nako Bianca, like friends kayo pero sa inyo lang yung isa't isa. Huy, haharot ah. Ay nako Bianca, oo nga tama naman si Mela. Umami na kayo. Anong soft launch? Ayaw niyo ba makipag-meet up dun sa nangungulit sa'yo? Tigilan niyo nga ako. Paano ko kitain yun? Parang tanga mag-chat. Pang high school yung flirt skill. Mga weak. Oh, umamin ka. Ayaw mo dun kasi binabakuran ka ng BFF mo, no? Lah, o bakit? Naririnig ko pangalan ko dyan. Sinabihan ko lang naman siya kung hindi naman siya magpapaligaw dun. Huwag yan ay entertain. Hassle, tsaka... Nako, iwas na din sa sakit sa puso. Ay sus, Jacob, alam na namin yung mga ganyang galawan. BFF na BFF ah. Bianca, ipagtanggol mo naman ako oh. Nako Jacob, malaki ka na. Kaya mo na yung sarili mo. Sigaw ni Bianca sabay tawa at diretso nang naglakad. Kasalukuyan silang nasa parke ng mga magkakaibigan. What Jacob and Bianca have is a pure friendship na may medyo flirt. Friendly joke lang naman talaga, but minsan kinikilig na rin sila sa isa't isa nang umingiti na sila habang nagsasando kumain. Minsan even malay sa isa't isa ay talaga namang mag-a-update pa sa pangyayari sa buhay. Pareho naman na silang nasa tamang edad. Hindi alam ni Bianca kung dilulo siya na colorblind dahil minsan mag-chat siya sa BFF niya tapos magdadahilan ito na may gagawin. Minsan nalulungkot si Bianca na kahit na-receive ng BFF niya ang message ay hindi agad nagsising si Jacob. Kaya automatic niyang dinedelete ang message na nagbibigay isipin naman kay Jacob. Wala naman sa magulang niya, sa kapitbahay niya lang talaga ang issue, lalo na't nasa tamang edad naman na si Bianca at may sarili na itong trabaho. Nag-offer noong una dahil biglang merong gathering na nangyari. Nag-offer si Jacob na ihahatid siya nito ng sasakyan sa kanila, lalo na't gabi na. Kahit ang sabi ni Bianca ay kaya niya namang mag-commute. Ngunit nangungulit si Jacob at nagpabebe pa noong una. May kotse naman kasi si Jacob. Ayaw pa nga ni Bianca kasi parang sira daw kung ihahatid siya pa uwi sa kanila. Naninirahan pa rin si Bianca sa kanyang magulang even though may trabaho na siya. Hindi niya kasi kayang isipin na bubukod siya at hindi niya mayayakap anytime ang kanyang ina. Dahil sa malaya ang kotse ni Jacob ay naglakad muna sila saglit. Saktong madilim na at malamig. Habang naglalakad si Jacob at Bianca, sa labas ay may binubulong-bulong pa si Jacob na hindi naman maintindihan ni Bianca. May marinig lang akong hindi maganda sa bulong mo, humanda ka talaga sa akin. Pagbabanta naman ni Bianca na ikinatawa ni Jacob hanggang sa makarating sa kanto at makita ang kotse niyang nakaparada. Natatawa man ay sumunod na lang si Bianca. Aba, binata ka na talaga Jacob ah, naghahatid ka na babae? Girlfriend mo ba? Ibang babae na karang hinatid mo ah. Biro ng tricycle driver na tinawanan naman ni Jacob habang si Bianca naman ay masama ang tingin na nakatanaw. Huwag kang ganyan kuya, kakatapos lang namin mag-away. Birong alanganin ni Jacob habang si Bianca naman ay may plastic na ngiti sa driver na tinignan siya. Malapit naman kasi ang loob ni Jacob sa mga tao. Hindi kasi siya showy sa tao na ipangangalanda ka ng yaman niya. Low-key lang kung ganun. Gusto mo away, Jacob?
Ayaw, joke lang naman eh. Sige na kuya, alis na po kami. Gagalit na eh. Wika ni Jacob sa driver. Sakto naman na nakita ni Jacob ang personal driver niya kaya ito na mismo ang nag-offer na mag-drive ng kotse kaya naupo si Jacob at Bianca sa likod. Oh, nakatingin ka na naman. Privacy ko to. Pananaray ni Jacob habang tatawa-tawa pa. Hindi ko sinisilip, huwag ka assuming. Pakay ko sa kaibigan mo na nag-aaya mag-swimming pero tumanggi ka kasi hindi ako kasama. Pagmamataray ni Bianca kay Jacob na natatawa namang pinatay ang cellphone at tumingin na lang sa labas. After swimming, they go for a hike daw ah. Alam mo Jacob ganito. Again, lilinawin ko sa'yo. Kung gusto mo sumama sa kanila, sumama ka. Hindi ko hawak desisyon mo sa buhay. Huwag mo kong gayahin na kapag hindi ako kasama, hindi ka na rin sasama. Maniwala ka sa akin, hindi nakaka-enjoy mabuhay. Dear our friendship kaya dapat go ka lang. Anong gagawin ko dun? Kung wala ka naman, bandingan ng lahat yun tas wala ka. Tsaka one thing is for sure, hahanapin ka rin nila sa akin pa ulit-ulit. Ay nako, edi sabihin mo hindi ako sasama. Like, pas ako kasi kailangan ko kumayad sa buhay. Next time Jacob, sumama ka without me. Pagmamataray ni Bianca na ikinatahimik naman ni Jacob. Basta ayoko dun kapag wala ka. Sagot ni Jacob at napasilip sa cellphone noong tumunog. Oh, nag-chat na sa GC. Naghihinala na sila sa atin. Tuwing kasi tatanungin ko yung sagot mo, tanong nyo kay Bianca kung papayag. O diba? Bakit ba? E di wag. Nagtatampong wika ni Jacob. Kuya sa kaliwa dyan lang sa kanto. Jacob, baba na ako, bilisan mo, uwing-uwi na ako. Wika ni Bianca kay Jacob na nakasimangot pa na bumaba ng kotse. Hatid kita sa inyo? Ayoko, wag na, malaki na ako. I am strong, independent woman. Natatawang wika ni Bianca kay Jacob. Mas malaki ako sa'yo, tara na, bilisan mo. Wika ni Jacob at agad namang natigil si Bianca at nagulat na pinagmamasdan siya na nagtitinda sa kantan ng inihaw at mukhang nakikichismis pa sa buhay niya. Hanggang kanto lang ah, tigas ng ulo mo. Pangangaway ni Bianca kay Jacob na akala mo naman nanalo sa loto. Hinatid talaga ni Jacob si Bianca hanggang kanto sa bungad at noong lumingon si Bianca ay tsaka nagpaalam si Jacob. Sabado noong araw na yon kaya 3 days na naman ang araw dahil marami na naman silang gagawin sa buhay. Pero sa 3 araw na iyon habang nagtatrabaho si Bianca at inaasikaso naman ni Jacob ang sarili niyang kumpanya, ay halos hindi naman nauubos ang usapan nila. Halos mapuno ng storage ang cellphone ni Bianca sa daming sinisend at update si Jacob. December 24, alas 8 ng gabi. Malapit na ang disperas ng Pasko at biglaan pang may party na sinet up ang mga kaibigan nila na hindi naman nakahindi si Bianca dahil wala din naman siyang idadahilan kung sakali. Sa wakas, sumama na rin ang misis mo, Jacob. Pang-aasar ng ilan na taga din naman silang nagtawanan. Tigilan niyo nga si Bianca, baka batuhin ka ng wine yan bigla. Wika naman ni Jacob na natatawa din habang si Bianca naman ay prenteng sumisimsim ng wine at nakadungo sa railings ng yate na pagmamay-ari ni Jacob. Dito kasi nila napili ang venue at halos 30 plus ang dumalo at lahat ng iyon ay kaibigan nila. Sana naman Bianca sa susunod na party, engagement party niyo na ni Jacob. Label na lang ko lang sa inyo tsaka sing-sing eh. If I know, may umamin kay Jacob na one of our friends pero nireject kasi ikaw ang gusto. Wika ng isa nilang kaibigan. Oh, talaga? Sabagay, sa ganda kong to, imposibleng maghanap pa ng iba si Jacob. Ay shit! Gulat ng lalaki ang mata ni Bianca noong paglingon niya sa kanyang likuran ay mayroong tarpaulin na nagsasabing, "Will you marry me?" Ayun ang sinasabi namin. Palakasan talaga ng loob. Yes, upgraded na relasyon nila. Sigaw ng isa at agad naman na nagtaasan ng basong may lamang wine ang mga tao sabay congrats. Halos 2 taon na ang nakalipas na pagdesisyonan na ni Jacob at Bianca na magpakasal. Marami na rin silang napuntahang kasal at binyag. Kaya naman dahil sa nasa tamang edad naman sila at stable job din, ang meron ng isa't isa ay nagsettle na sila. Agad din naman sila nagpakasal. Gusto din nila both side na maayos ang family at lalo namang
Mas naging masaya sila nang malamang gusto din sila both side ng family kaya walang naging aberya. Tamang panahon at tamang oras. Kahit na situationship lang talaga ang meron sila noong una. Oo nga at noong una, question ni Bianca ang sarili kung bakit pakiramdam niya pang character development lang siya, pang rebound or panakipbutas ng mga taong sawi sa buhay. Not until Jacob came. Pakiramdam ni Bianca na alam niyang mas masakit ngayon lalo na't alam niyang iba na to. Iba na ang nararamdaman niya para kay Jacob na alam niyang kapag nag-risk siya, tatanggapin niya lang kung anong resulta. We don't know the outcome if we risk for something, pero para kay Bianca, everything about Jacob is worth the risk for. Same as Jacob. Para kay Jacob, handa niyang gawin ang lahat para kay Bianca, mapahirap man o saya. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.